Isang makulimlim na umaga po. Pinruning na namin lahat. Pero magtitira kami ng isang tudling or dalawang tudling na hindi na pruning. Yan, ito titira na namin to. Para makita natin kung anong kaibahan. Ayun o, marami ng bulaklak guys. Marami ng bulaklak. Ang ganda, ganda ng ano, ito kapal oh. Ganda ng tubo talaga nito. Ayan o, diba? Hindi pa namin pwedeng lagyan ng tali kasi alanganin pa itaas niya. Siguro mga hanggang dito pa. Mga next week pwede nang lagyan ng tali. Hindi pa naman sila masyadong nabubuwal. Pag nagkabunga na yan, ayan, bibigat na yan. Tsaka hihiga. Doon mag-start siyang maghiga. Pag kasi nahihiga yung talong, nagagalaw yung ugat niya. Doon siya na-i-stress. Pag may balag, edi safe sila. Kailangan din nating alisin yung ayan, may mga ano yan, may mga sakit yan, insekto, yung mga lumang dahon. Ano, kapansin nyo hindi siya healthy. Naalis po natin yan. Ayan o, daming ano, white lice, ngusong kabayo ba yun? Ayan o. Ayan, at least meron tayong inaasahang kasunod. Basta hindi tayo nawawala ng tanim, buhay na tayo. Ang ibig sabihin yung may kasunod, hindi nababakante. Bali ano to, kulang-kulang 5,000 hills yung talong natin. So far ito yung pinakamarami naming tanim na talong kasi yung nakaraan hanggang 23 lang kami. Ito ano to, 30 plus 30 40 to eh, hindi namin na itanim yung tatlong tray, so 37. Subukan ulit natin yung makina, hindi fuel kasi hindi namin na itutok doon sa dulo, hindi niya kayang itulak ngayon. Try natin ngayon, pagka hindi nagbago hanggang bukas, so paparepair natin, papabalikin natin yung mga gumawa. Malakas na may tubig niya pag binomba mo eh. Saka hindi siya ganun kabigat bomba. Malakas ang tubig eh. Ito yung sinasabi ko guys oh. Ayan, puro buhangin. Hirap alisin yan. Bigat to. Naku, kailangan mabuhusan, maitutok din para lumabas yung buhangin. Ayan o, bigat. Lumabas kaya? Hindi lalabas yung kuyang. Lalabas na eh. Hindi. Tutukan.
subukan natin kung kaya niyang ilabas. Maiksi lang naman siya eh. Negyo. Negyo. Hindi kaya. Hindi pala natin pwedeng gamitin tong hose muna. Ito sako kasi mapupuno siya ng buhangin, mahirap ilabas. Buti na lang maiksi yung nagamit namin eh. Kung mahaba to wala na. Puputulin natin. Putulin na lang natin sa gitna yan. Total maiksi lang naman para mailabas yung buhangin. Ito na lang gagamitin natin. Ito hindi napupuno eh. Dumudulas yung buhangin, tinatangay ng tubig. Ito nag-i-stack siya. Yes, lumakas ng konti. Ayos, malakas ng konti. Ayan o, naglalabas pa siya ng buhangin kasi ayan o. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung sakong hose. Ayos. May pag-asa guys, may pag-asa. Meron pa tayong 2 days para mabuhayan. Ayan o, naglalabas pa ng buhangin. Kaya siguro medyo mahina yung pagbuga ng tubig niya kasi may kasamang buhangin. Lalo na yung gamit namin sako. Siguro nasusuffocate yung tubig dahil nagbabara to. Kaya mas mainam tong PVC na hose na gamitin natin. Ayan puro buhangin. Ayos yan. Nagpapalaki pa siya ng sa ilalim. May pag-asa hanggang bukas. Pag ito hindi nagbago o lumakas pa ng konti, pwede na natin hindi tawagin yung gumagawa. Okay na tayo dito. Kaya lang doon sa dulo hindi abot yung hose nating PVC. Malalabasin lang muna namin yung yung buhangin niya kasi masyadong marami. Yan bawat tugtungan may ganyan.
Ayan. Ayan po yung ugat ng ampalaya. Parang luya. Oh, nagbara na to. Pupuno siya oh. Siguro naman yung inilabas niyang buhangin na to, maluwang-luwang na yung ano niya, balong niya. Kasi isang pwesto lang to, kada pwestong dugtungan halos ganito. Marai-rai na yan, malaki-laking balong na yan. Wala tayong choice kundi buksan to. Kasi kanina sinaksak namin, hindi niya kayang itulak. Ayan o. Puro buhangin. Tuyo na o. Ako malanggam ayan o. Hindi maalis to pagka sige. Hindi niya kaya ilabas. Hindi kaya ilabas ng tubig. Dito. Yan yan. Langgam. Ako po. Bigat. Tigas oh. Ay, hindi kaya lang itulak ng tubig to eh. So titingnan natin bukas kung ilalakas pa siya. Nag-improve na siya mga yung maghapon, lumakas na. Kaya na niyang punuin tong 2.5 na ano PVC. Hanggang sa kayanin niyang punuin to. Itong D4 na to, okay na tayo. Dahil sobrang init, tapos may kasama pang konting hangin. Kaya kapapatubig lang yan, tuyo na naman oh. Bilis matayo yung ano, lupa. Tapos mabilis pag nagpatubig kami, mabilis bumaba. Hindi siya nag-i-stay sa
taas, hinihigop ka agad ng ilalim. Ito kahapon lang to, bukas ng hapon tuyo na rin yan. Pero maganda na rin yung tubo nung hinabol namin talong. Nauna to ng 1 week, tapos ito sinunod namin, pero parang papang-abot na sila. Pag siguro mga next week pwede na natin lagyan ng balag yan, pero unahin na muna natin to, lagyan na natin ng tali para may kapitan sila. Dahil paghapon malakas ang ulan, lalo na pag bagong dilig, tapos sa hanginin mabubuwal sila. Kailangan may tali na. Alanganin, medyo alanganin pa kasi. Dapat yung unang salo niyan dito man lang sana hanggang tuhod. Pero next week pwede na nating yan, talian. Ayos na ang buto-buto. Sana magtuloy-tuloy na yung natin, magandang bukas. Uy. Pagka medyo lumakas na tong deep well natin, magagayak na kami dito para sa ampalaya. Nga pala, kung balak-balak nyong magtalong, kasi yung tanim namin sa farm 1, halos ganyan ang pagitan, 8 feet bawat tudling. Yung luwang na yan, pag hindi nakabalag, magpapang-abot yan, magsasara yung daan na yan, dahil malapad sila. Kasi pag nagkasanga na yan, marami ng sanga, hihigayan, magpapang-abot sila. So mahihirapan tayong mag-spray, mahihirapan tayong magpitas. Kahit sabihin natin, kung makikita natin yan maluwang, ganyan na ganyan yung sa farm 1. Kala ko maluwag na, pero nagpang-abot sila, nagsarado pa yan kasi hindi sila nakabalag. Pero pag nakabalag sila, pwede na yung siguro 5 feet or 6, mga ganon. Siguro ito, yan, dapat dito pa yan, yan, dyan, tsaka dito. Kasi kung ibabalag mo yan, hanggang dyan lang yung dahon yan. So sakto lang yun. Yan po yung maisasuggest ko sa mga gustong mag farming ng talong. Pero sa ampalaya, kailangan medyo maluwag, 9 feet. Kailangan maluwag pa ng konti dyan. 8 feet to 9 feet pwede na, lalo na pagka maliit lang yung tatamnan. 8 feet katamtaman. Kasi sa ampalaya kailangan malaki yung kagapangan nila. Pagka maliit lang at nagpang-abot na, hanggang doon na lang sila. Hanggat may ginagapangan sila, buhay sila. Mga ilang araw na lang may makikita na tayong dyan, bunga. Pero syempre kailangan yung mga unang bunga niya naalisin natin, yung mga bungang puno, para lumaki pa sila lalo. Ano po yan, yung variety niya na Mucho F1. Actually dito guys, pwede tayo mag intercropping yan sa pagitan. Ginawa na namin yan dati sa farm 1 sa San Carlos, yung lumang farm 2. Pwede naman, kaya lang sa dami nito, sa 2 hektarya na to, hindi na namin maharap. Focus muna tayo sa isang crop. Sinasabi ko lang to para may idea kayo kung kakayanin. Pwede, para hindi sayang yung lupa, yung panahon. Pero dito sa amin, ilan lang kami, 5 lang kami nagtatrabaho sa 2 hektarya. Kaya naman po, kaya lang ayoko nang sagarin yung trabaho namin. Mas mainam yung nakafocus lang tayo. Kung talong lang. Suggestion ko lang, kung kaya, pwede po. Pwede tayo mag intercropping dyan sa pagitan. Gaya ng mga nagsasuggest, Sir Jim, marami pang bakante. Mahirap pong tamnan lahat yan dahil hindi na po kami makakapagpahinga. Yan, tulad yan.
meron na naman tayo susunod dyan. Kaya okay na yung kung ampalaya, sitaw, talong. Kung siguro 1,000 square meter o kalahating hektarya, yung kayang kaya yun. Pero pagka po ganyan nakalaki, medyo malaking responsibilidad na. Kasi ang pinaka point doon, mas maaalagaan mo ng todo yan kaysa doon sa meron ka pa dito sa gitna. Yung itatrabaho mo dito, ibuhos mo lahat dyan, gaganda yan. Minsan kasi kahit na matagal na tayo nagpa-farming, meron pa rin tayo nagagawang hindi tama. Pero doon tayo matututo. Kasi nag-i-evolve po yan eh. Hindi kagaya ng mga unang panahon, ng mga panahon ng airpot ko. Kung ano lang yung gamot na ginagamit, sabon, Clorox, yung 7, yun, sikat na sikat nun yun. Pero ngayon iba na. Nag-iiba yung mga klase ng gamot kasi kumbaga nag-aano din yung mga maninira. Nag-i-evolve din sila. Kumbaga nagtatransform din sila. Gaya ng ano sinasabi ko lagi pag nag-i-spray kami, kailangan iba-iba yung gamot mo. Kasi pagka isa lang, kumbaga nag-i-immune sila. Hindi na nila pinapansin yung gamot na paulit-ulit mong ginagamit. Kaya kailangan iba-iba. Kaya madalas pag may mga nagtatanong sa akin, Sir Jim, anong gamot mo? Hindi ko masagot ng direkta kasi iba-iba yung gamit namin. Depende kung ano yung nakasalakay. At ang isang napansin ko dito sa bagong farm 2, hindi kalakasan yung lupa sa gulay, pero walang masyadong maninira. Yung edad ng talong na yan, isang buwan at isang araw. Dapat yan marami ng bali yung talbos niyan, marami ng tusok, yung tinatawag naming stem borer. Dito wala akong napapansin. Dapat pag ganyan, nakita mo lahat yan nakalantayan. Lantay ang mga talbos niya na yan, yung pinakasanga niya. Pero dito walang masyado. Kahit naman doon sa ampalaya wala akong masyado napansin. So medyo maiksi yung vlog natin ngayon dahil kanina nagluto kami, kumain kami, hindi na ako nakapag-vlog dahil nakafocus ako dun sa patubig. So sana bukas lumakas pa lalo para wala nang problema. At kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Say Jen. Tara na!